Ito pala ang kwento ng buhay ng isa sa mahusay na child star, teen heartthrob, at actor sa Pilipinas na si Carlo Aquino. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Carlo Aquino o sa totoong buhay na si Carlo Jose Liwanag Aquino na ipinanganak noong September 3, 1985, sa Quezon City, ay isang kilalang aktor at music hero sa Pilipinas na ang karera ay tumagal na ng mahigit 3 dekada. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid nina Jose at Amelia Aquino. Mula sa pagiging isang batang artista, siya ay naging isang respetadong pangunahing aktor sa larangan ng drama. Maagang buhay at pagsikat bilang child star, 1992 hanggang 2002. Nagsimula ang paglalakbay ni Carlo sa mundo ng showbiz sa edad na 7 nang sumali siya sa youth-oriented comedy variety show na ang TV noong 1992. Agad na napansin ang kanyang likas na talento, kaya't nabigyan siya ng iba't ibang papel sa telebisyon at pelikula. Malaking tagumpay, 1998. Sa edad na 13, gumanap siya bilang OG sa critically acclaimed film na Bata Bata Paano Ka Ginawa, kasama ang star for all seasons na si Vilma Santos. Dahil dito, nanalo siya ng FAMAS Award bilang Best Child Actor at FAP Award bilang Best Supporting Actor noong 1999. Kasikatan bilang teen star. Noong huling bahagi ng 1990s, lalo siyang sumikat sa youth drama na Gimik, 1999 hanggang 2002, kung saan nakapareha niya si Angelica Panganiban, at naging isa sila sa pinakasikat na love team ng panahong iyon. Karera sa musika. Pinasok din niya ang mundo ng musika bilang miyembro ng boy group na JCS kasama sina John Parts at Estefano Mori. Paglipat at paglago bilang aktor 2003 hanggang 2017. Habang siya ay nagkakaedad, matagumpay na iniwan ni Carlo ang kanyang imahe bilang child star at tumanggap ng mas malalalim at komplikadong papel sa mainstream at independent films. Iba't ibang papel. Naging bahagi siya ng blockbuster comedy franchise na Ang Tanging Ina, 2003 hanggang 2010 bilang si Dimitri "Try" Montecillo. Pagkilala sa husay. Patuloy siyang umani ng parangal sa mga indie films tulad ng Sa Aking Pagkagising mula sa Kamulatan, 2005, kung saan nanalo siya ng Golden Screen Award bilang Best Actor. Paglipat ng network. Bagamat pangunahing artista ng ABS-CBN, nagtrabaho rin siya sa GMA Network mula 2006 hanggang 2011 bago bumalik sa Kapamilya Network noong 2012. Pagiging leading man at mga bagong proyekto, 2018 kasalukuyan. Noong huling bahagi ng 2010s, muling sumigla ang karera ni Carlo at naging isa siyang hinahanap na leading man. Mga patok na pelikula. Naging bida siya sa mga pelikulang tulad ng Meet Me in St. Gallen, kasama si Bella Padilla, at ang blockbuster hit na Excess Baggage, kung saan muli silang nagtambal ni Angelica Panganiban. Internasyonal na parangal. Nanalo siya ng Best Actor in a Leading Role Regional sa Asian Academy Creative Awards noong 2019 para sa pelikulang Ulan. Kasalukuyang mga gawain 2025 hanggang 2026. Hanggang April 2026, patuloy siyang nangunguna sa malalaking proyekto. Kabilang dito ang adaptation ng K-drama na It's Okay to Not Be Okay, 2025, kung saan ginampanan niya ang karakter na Matmat Gonzales. Nakatakda rin siyang lumabas sa pelikulang A Special Memory sa 2026. Personal na buhay. Ang personal na buhay ni Carlo ay madalas ding napag-uusapan ng publiko, kabilang ang kanyang naging relasyon kay Angelica Panganiban at iba pa niyang naging partner. Pagiging ama. Mayroon siyang anak na si Enola Miti, ipinanganak noong September 13, 2020, sa kanyang dating partner na si Trina Kendaza. Pag-aasawa. Noong June 9, 2024, pinakasalan ni Carlo ang aktres na si Charlie Dizon sa isang pribadong seremonya sa Silang, Cavite. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!